bago ito ka-coffee. Pinuri ni Senator Bongo, si Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo naman ka-coffee, pag sinabi Senator Bongo yan, parang ano na yan ka-coffee, alter ego na yan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kung kumbaga isa ang hinga nitong dalawa na ito. At pinuri po ni Senator Bongo, ang tanong nga ay bakit kaya pinuri ni Senator Bongo si PBBM? Dahil daw po yan sa kanyang nationwide drug rehab centers. Isa po itong significant step to boost anti-drug drive. So, laban po ng administrasyon kontra yung pinagbabawal na droga ang naging dahilan. Kumbaga yung magandang moves, magandang strategies na ginagawa ni PBBM laban sa illegal na droga, ay pinuri po yan ni Senator Bongo na alter ego nga ni PRRD. Medyo ano ito ka-copy? Anong motibo? Ano yung dahilan? Ano ba ito ka-copy? Mali ako sa motibo, no? Definitely in good intention, good faith yan ang gustong sabihin dito ng Senator Bongo. Nagulatan tayo dahil sa kanyang positive remarks ukol dito sa ginawa ni PBBM. Sa balitang ito ng politiko, no? Senator Christopher Bongo on Wednesday, ngayong araw lang po yan, loaded the decision of President Ferdinand Marcos to establish drug treatment and rehabilitation facilities in every province. Actually, maganda ka naman kasi itong programa na to para hindi mo na siya iluluwas sa ibang probinsya. Halimbawa, nahuli ka sa Rizal. Kung meron ng rehab centers dyan, hindi mo na siya kinakailangan dalhin ng NCR, no? And kung nahuli sa Mindanao, hindi mo na kinakailangan dalhin sa Visayas or sa Luzon. Kasi meron nang nag-exist doon na drug rehab center. Para kahit paano, yung effort natin na ma-reintegrate sila sa lipunan, mas mapapadali, di ba? Dahil meron tayong facilities, we have the expertise para i-cure, i-handle itong mga biktima sila. Actually, part din sila ng mga biktima. This move is a significant step towards strengthening our nation's fight against the scourge of illegal drugs, said Go. Siya po ang chairperson ng Senate Committee on Health and Demography, as well as vice chair of the Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Oy, thank you, Senator Bongo, sa iyong pagpuri kay PBBM. At least kahit pa paano, ito ay validation na on the right track ang ating presidente o tama ang kanyang ginagawa para labanan itong ipinagbabawal na gamot. By providing accessible and comprehensive rehabilitation services across the country, we are not only helping individuals recover from drug dependence but also ensuring their successful reintegration back into society. Correct. Ito ang kailangan eh. Rehabilitation centers, wag patayin, di ba? Galing sa rehabilitation centers kasi may mga pamilya din yan. Di ba? May asawa yan, may kapatid yan, may mga anak yan, may mga magulang yan na may iwan once na pinaslang mo ang isang suspect, di ba? Bigyan ng pangalawang pagkakataon. Dalhin sa mga rehabilitation centers, sa mga ito maganda ito, comprehensive rehabilitation centers, hindi lang basta-basta. Depende yan sa pangangailangan ng isang suspect. Siguro, kung walang facilities, baka doon tayo nauwi sa pagpatay, no? Pero ideally, hindi dapat. For his part, Go said he has remained committed to pushing for a drug-free Philippines. The senator previously filed Senate Bill number 428, which proposes the creation of drug abuse treatment and rehabilitation centers in each province. Medyo malaki ang gastos dito ka coffee, pero at least kahit paano slowly, ilang provinces mayroon tayo dyan? 82. Kasi hindi lang naman structures ang kinakailangan mong gawin dyan. Tauhan mo rin isa-isa yan. Kailangan may mga eksperto din dyan. May mga anong kailangan mong mga specialista na dapat tumao doon sa mga rehab centers na yan. No? Malaking proyekto ito, medyo mahirap-hirap ito, pero at least sinimulan, di ba? Sana magtuloy-tuloy lang itong programa nito para eventually ay masawata o matigil na ito at mabigyan ng pangalawang pagkakataon yung mga kababayan natin na medyo naligaw po ng landa. Sabi ni Lotis, no? Yan, nanlaban nga daw sabi ni Lotis, evangelista. Hindi naman lahat. And proven yan. May mga court cases na nakasampa na yung mga kaso na yan na nagkaroon ng abuse kahit pa paano. No? Pero hindi rin naman lahat on the side or on the side of the government or ng police officers o ng PDEA. No? Magandang gabi po sa lahat mula kay Ma'am Celia Diyos. Hello po sa inyo. Happy viewing po sa inyo kay Alexander Rodriguez. Godspeed sa iyo, ka-coffee. Thank you so much at sa pagtutok sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Tama lang naman na imbis na kumontra, ma-appreciate na lang ang ginagawa ng Pangulo sa bansa. Correct. Kung ang mga in-check yun, di nangaanihin tulad ni General Bacanias. Kakalungkot lumabas kasi inani na niya po. Genesis De Leon. Alright, sige, bilis ang oras ha. Nakaka-29 minutes na agad tayo.
Yung ka-coffee natin sa Facebook kay Mina Padilla, hello po sa inyo, kay Romeo Orellera at Eleanor Tejano, shoutout po sa inyo, ganoon din kay Terry Jumcia nasa Facebook, happy viewing po sa inyo ka-coffee. Alright, sige, ngayong araw po ng Miyerkules, ako'y magpapaalam muna ha, medyo may clean tayo ngayon, 30 minutes lang, and bukas medyo maaga yung lakad natin, no? Kinakailangan din natin magpahinga ng maaga. Marisa Suba, good evening po sa inyo, nakakahabol po siya pero patapos na tayo. Nandiyan po sa Italia, happy viewing po kayo sa inyo. Miss Butterfly, huwag kayo papalinlang kasi inuumpisahan ni Tamba ang mga signature na bayaran na nga ang mga taga Bicol at Masbate ng mga mayor nila, magbubudol na ka naman kayo. Sabi ni Miss Butterfly. Yan, good luck po sa inyong mga isinusulong dyan. Kay Pacific Coffee Giroa, happy viewing po sa inyo. At shoutout po sa lahat na nakatutok sa atin. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ingat po kayo at enjoy nyo muna ka-coffee ang inyong kape habang mainit pa yan.